Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon ito pag-usapan po natin itong interview ni Mayor Baste Duterte sa katanungan ni Banat Bay na ano ba yung pangarap niya sa Davao. Ito napakasimple lang ng sagot dito ni Mayor Baste na talagang makikita nyo kung anong klaseng tao to, kung paano siya pinalaki. Paano siya pinalaki ng kanyang mga magulang, especially ni Pangulong Duterte. Ito, panoorin po natin. Anong pangarap niyo sa Davao? Simple lang naman. Wala lang gutom. Walang manggugulo, walang mga maaanga sa daan. Infrastructure, yun naman usual na sasabihin. Sino ba namang di gusto ng infrastructure? Pero di ba, mahalaga doon, yung quality of life lang talaga. Kailangan masaya lang yung mga tao. Paglabas nila ng bahay, hindi sila worried. Pag naglalakad sila sa daan ng gabi, pwede ka mag-cellphone, diyan sa baktas ka ba? Ganun lang man. Kasi yung infra, if ever talaga may income enough yung bansa natin or yung Davao, nandyan yan. Pero hindi lang agad na nandyan ka na Makikita nyo rito, no, napakasimple lang ng hinihingi ni Mayor Baste. Pero siyempre, kumbaga dito na-realize niya na hindi naman pwedeng mangarap ka kagad ng isang biglaan na malaki. Although, andun pa rin naman yung kasabihan nga nila na pag nangarap ka, taasan mo na para at least kung lumagpak man, at least mataas pa rin. Pero sa kanya, although mayroon siguro naman siya mas mataas na gustong mangyari sa Davao, pero very realistic lang siya pagdating sa pamamalakad niya as mayor. O nga naman, tama nga naman kasi diba, magsimula ka muna sa pinakasimple sa mga nasasakupan mo. Yung sabi nga niya diba na walang nagugutom, tahimik, walang nag-aaway, nakakapaglakad, which is yung pinaka-basic na pangangailangan ng tao eh. Doon pala makukontento na yung tao. Doon pala makikita mo na magiging masaya na sila. 'Di ba na walang nagugutom, anytime sila lumabas ng bahay, hindi sila worried na may manggugulo or merong criminality sa lugar nila, na anytime na safe ka doon sa lugar ninyo. So yun yung pinakaunang tinatarget ni Mayor Baste na parang kailangan masaya lang yung lugar ko. Yun yung pinaka-unang kailangan niya muna mangyari. Second na yung mga infrastructure. Siyempre, sino ba naman nga, tama nga naman siya, sino ba naman ang ayaw ng merong tren, ayaw ng may, alam niyo, yung mga laking building. Pero, siyempre, susunod din naman yon. Ma-achieve niya lang muna yung pinaka-main goal niya na, kumbaga, secure na yung mga tao niya, yung masasakupan niya, secure na sa pagkain, secure na sa seguridad. Susunod na yung yung infrastructure na parang alam niyo sa tao daw parang luho, 'di ba? Sunod na yung luho. Ang importante lang kumakain ng 3 beses ang araw, may pantustos sa pang-araw-araw, yung nabibili mo yung gusto mo. So sunod na yung mga luho na yun nga, yung nabibili mo na yung gusto mo, yun na yung mga susunod doon. So, napakapayak lang ng pangarap ni Mayor Baste, pero mas yun yung pinaka-realistic na talagang pangangailangan ng tao. Bibigay mo. Yung gusto ko lang, walang gulo sa mga communities, sa lahat ng distrito, nagkakaisa, mga taga Davao. So proud lang sila maging Davaoenyo. Yung core values intact. Ganun lang. Wala mang masyado. Kasi kung sabihin ko, ambition ko, sabihin ko, sana maging Japan na to bukas, pero hindi man. Kailangan man ng... Totoo nga naman. Sino ba naman ang ayaw maging kagaya ng Japan na developed country na talaga, na napaka high-tech na? 'Di ba? Sino ba naman ang ayaw doon? So, napakaganda nung sagot dito ni Mayor Baste na meron nga naman mangarap ng ganun kagad na kataas na alam mo namang di naman
Hindi naman ma-achieve mo kagad na kinabukasan nandun na kagad, nasa harapan mo na Japan ka na kagad, di ba? Hindi naman very realistic lang talaga si Mayor Baste. Yung actually, relatively young country pa naman talaga tayo. After 100 plus years. Ang dami pa tayong pagdaanan. Marami pa yan. Overpopulated pa. Problema pa yan. Kung isipin mo talaga, grabe yung ano. Dito sa Davao, simple lang. Simple lang. Huwag mo masyadong materialoso yung mga tao. Yan, kasi isa rin yan eh. Maging greedy. So, mag-aagawan na. Yabangan. Inggitan. Hindi mo maiwasan, pero if minimal, mas maganda. Maganda yung plano nyo, yung ganyan na ang concentration talaga yung tao, yung simple life, yung mawala yung greed. Ngayon kasi, yan ang isang bagay na nakikita natin sa buong Pilipinas. Ang nabanggit ko nga po sa father nyo kagabi, after niyang bumaba, parang lahat sumakmal ng pera. Parang wala na si PRRD, tara magnakawan na tayo, magsimula na tayo gumawa ng katarantaduhan. Parang gano'n na nangyari. Lumabas ang adik, lumabas ang mga magnanakaw ng congressman, lumabas lahat Which is totoo naman talaga, di ba? Nung panahon ni Pangulong Duterte, maraming nawalan ng kita. Especially yung mga gumagawa ng hindi maganda. Yung pagdating sa drugs, yung nakawan sa gobyerno, hindi naman totaling nawala. Pero at least, di ba, ang laki na binawas. Kasi doon pa lang sa sa budget, 'di ba? Alam naman natin may mga insertion na ginagawa itong kongreso natin. Lahat 'yan naharang ni Pangulong Duterte. Kaya nga kung matatandaan niyo, merong time na nagkaroon tayo ng budget reenactment Yun yung ibig sabihin na yung reenactment, yung kung ano yung naging budget last year, yun yung ginamit kasi nga hindi pinirmahan ni Pangulong Duterte yung national budget, gawa nga na nakita niya maraming irregularities, maraming insertion na hindi maipaliwanag, na alam niya na ang kikita doon ay mga congressman. Kaya hindi niya pinirmahan. So, makikita niyo na talagang nung panahon ni Pangulong Duterte, marami ang nawalan ng pinagkakakitaang illegal. Hindi sinasabing legal Hindi yung mga nagtatrabahong yung mga illegal. Yung nga sa korupsyon, nabawasan ng malaki. Sa drugs, mas malaki ang nawala doon, di ba? Maraming masasamang loob ang kinuhanan ng liwanag, yung sumama na doon sa liwanag. So, marami nang nagbago, marami nagparehab. Nung time ni Pangulong Duterte, takot lumabas yung mga kriminal. Ngayon, ang nangyayari, nung pagkatapos si Pangulong Duterte, nagbalikan na lahat. So, di ba makikita nyo sa Kongreso na talagang talamak na yung diskarte yan kung paano kumita. Andiyan nga yung nalaman natin na hindi pala totaling na-audit ng COA yung mga congressman. Certification lang yung kailangan nila. Na nakatunayan lang na nagamit na nila yung pondong ibinigay sa kanila. So, hindi naka-itemize. So, doon pala makikita nyo sigurado may corruption na doon kasi hindi mo naman alam kung paano ginastos yung budget. Tapos itong droga ngayon naglalabasan na uli yung mga adik na dating nawala. Ngayon siguro mga naglaylo lang, mga pumunta sa ibang lugar para hindi matukhang. Ngayon wala na si Pangulong Duterte, bumalik na sa dati nilang mga pwesto na kilalang kilala sila, di ba? Na ngayon nga, di ba, kaliwat kaya na ngayon yung mga nangyayaring nahuhulihan ng mga maraming mga drugs, di ba? So, talagang malaki yung pagkakaiba ng panahon ni Pangulong Duterte sa nangyayari ngayon. Na talagang sabi nga ni Banat Bay, naglabasan na sila para gumawa ng katarantaduhan. Anong sa tingin yung problema ng Pilipinas at bakit ganito tayo kagulo? Technically overpopulated talaga ang Pilipinas. So, ang tendency, yung mga, kung saan yung economic activity, nagsicentralize yung mga tao, di ba? There can only be enough resources or enough jobs, enough opportunities for us,
for a good number of people. Pero hindi mo Totoo yun, talagang overpopulated na talaga ang Pilipinas. Kaya nga, di ba, ang dami ng walang trabaho, marami yung nag-abroad dahil nga walang makuha trabaho dito. Siyempre, pag walang makuha trabaho, walang income, so, kailangan dumiskarte ng mga tao para magkapira. Kaya yung iba gumagawa ng hindi maganda. Kaya nga, di ba, yung petty crimes nyo, tumaas na rin eh. So, dumidiskarte sila ng mga hindi na magandang bagay para lang magkapera. The same time, overcrowded na rin. Like dito sa Metro Manila, di ba, syempre, mas mataas ang swelduhan daw dito compare sa kanila sa mga probinsya. Dito sila nagpo-concentrate pumunta dahil akala nila nandito yung swerte. Pero hindi nila alam nandito yung pwede nila ikalugmok. Kaya nga di ba maraming nagbabaka sakaling pumunta rito na akala nila dito sila aaseso pero eventually uuwi rin sila ng probinsya ng luwaan. Yung iba nga napupunta sa pangangalakal dito, nahihiya na bumalik ng probinsya kasi nga akala nila nandito yung opportunista nila. Yung iba naman, no choice, pumupunta na abroad dahil nga wala makuha ng trabaho eh. Kung may makuha man trabaho, napakababa naman ng sweldo. Kaya nga, ang ganda nung sinusulong dati ni, di ba, ni PRRD nga na yung federal form of government na may kanya-kanyang state na. So, sila na yung magde-designate dapat ng mga minimum wage ng bawat state na yan. So, hindi na kailangang magsiksikan dito sa Metro Manila na talagang overcrowded na. At the same time, yung pagbubukas ng ekonomiya natin na sa foreign policy, na papasukin na yung mga foreign investment para madagdagan ng trabaho. Kasi sa nangyayari ngayon, dahil nga yung yung foreign policy natin na 60-40 na kailangan 60% Filipino owned siya tapos yung 40% lang yung hawak ng mga foreigner. So, kukunti yung nagagawang trabaho dito sa atin. Kaya nga napakaganda nung sinusulong dati ni PRRD tsaka ni Senator Robin Padilla na yun nga, na mabuksan yung yung foreign policy natin na madagdagan ng trabaho. Kasi pag dumami trabaho, dadami yung pag dumami trabaho, kukunti na lang yung pupunta ng ibang bansa, hindi na magsisiksikan sa Metro Manila. Kung baka kahit sang lugar sa Pilipinas may trabaho, kung maganda rin ang pasahod doon. So, hindi na masyadong concentrated dito sa Metro Manila. Alam niyo yun, di ba? Uunlad yung Pilipinas kung dadami trabaho. Siyempre, marami ng taong may pera, marami ng gagastos. So, iikot na yung ekonomiya natin na maganda. Kagaya ng ibang bansa, di ba? Kagaya nga ng Vietnam. Naungusan na ang Pilipinas, samantalang ang Vietnam, napakahirap na bansa dati niyan. Pero dahil bukas sila ng foreign policy nila, gumanda yung ekonomiya nila. So sana ganun yung mangyari din sa atin. Gaya ng pangarap nga dito ni Mayor Baste na yun lang naman, na maging masaya lang naman yung mga Pilipino. Walang nagugutom, may trabaho, secure. So, doon muna tayo sa pinaka-basic. Although, parang yun yung pinaka-basic na kailangan. Pero i-aim pa rin natin yung pinakamataas na which is yung maging kagaya nga ng Japan na maging na rin, di ba? Maging high-tech na rin. Accommodate yan. So, sa sobrang dami natin, sinikuhan talaga yan. Akin yan. No? Without even saying that. Kahit hindi natin pero yan yung survival instinct ng mga tao eh. So technically ganun yun. Kaya, like I said, young country tayo eh. Kailangan natin malampasan yan. Kaya nga, sinabi ko, going back kung anong gusto ko para sa Davao, core values talaga. Maging mabait yung mga tao. Way of life. Maging mabait yung mga tao. So anong plano nyo para ma-achieve yung core value na sinasabi nyo dito sa Davao? Anong mga programa ninyo na... Puntahan ko lang yung mga barangay, sinasabihan ko, huwag kayo mag-away, ganun. Ano na talaga? Talagang hands-on? Pagka may problema, sinasabi ko, punta kayo sa barangay captain. Pagka may problema kayo, huwag nyo hayaan na umabot sa suntukan, sigawan, dalhin nyo doon sa kapitan nyo. Pag hindi kaya ng kapitan nyo, andito naman yung mayor. Ganun. Kala ko, kung hindi kaya ng kapitan nyo, ako nabubugbog sa inyo.
Which is maganda naman yung gustong ibig sabihin dito ni Mayor Baste na parang huwag nyo nang daanan sa init ng ulo. Kumbaga parang kung kaya nyo naman pag-usapan na lang. Kasi alam nyo naman siyempre sa Mindanao na ano dyan na maraming matatapang dyan. Diba? So, konting away dyan bisa humahantong kagad sa tagaan. So, yun yung ayaw lang ni Mayor Baste. So, maganda yung ano niya talaga rito. Maganda yung pananaw niya sa pagiging kung ano man yung gusto niyo mangyari sa Davao. Simple lang talaga. Kailangan unahin mo talaga muna yung basic talaga na mga kailangan mo na mga ugali para maganda yung takbo ng mga communities. Kasi mahalaga yung barangay. Mahalaga yung barangay. Tsaka yung mga purok, mga ano, mahalaga yun. Kailangan hanggang doon maabot mo yung message na ganito, kung ako yung mayor, ganito yung gusto ko. Walang gulo. Tsaka maayos, mga bata, mapasok lahat sa eskwelahan, ganun. Repetition, lahat ng barangay, kausapin mo talaga yung mga tao. Kailangan mo sabihan, yan yung gusto mo. Yung mga kapitan mo, dapat yun din sinasabi nila sa mga tao. Pero Anong sa tingin niyo nangyayari dito sa panggigipit sa SMNI at kay Pastor Kibuloy? Meron ho ba kayong opinion patungkol dito? Bigyan ko kayo ng mas general na answer na lang. Kasi I do not want to, kasi partisan talaga, doon talaga ako kay SMNI. Pero kada administration talaga, may sarili-sarili ang gusto, hindi gusto, kalaban, ganun lang. Tingin ko, kung ikaw si SMNI, sabihin mo talaga, you are being oppressed, may tinitira ka. Pero maybe sa kanila naman, yun yung necessary para sa kanila. Dito makikita nyo, very neutral pa rin yung sagot niya rito. No? Oo nga naman, may punto nga naman na siyempre, kung ikaw yung nasa SMNI, yun talaga yung isipin mo na, di ba, na ginigipit nga kayo, di ba? Yung isipin nila Pastor Kibuloy, nitong mga supporter ng Kingdom of Jesus Christ, ni Kibuloy, yun yung iisipin na talagang panggigipit lang yung ginagawa sa kanila. Yung nga, sa other side naman, sinasabi ni Mayor Baste na baka nga naman kasi may nakikitang irregularities, mayroon nakikitang mali doon sa sektang kinabibilangan ninyo, tinutuwid lang. So, ewan ko lang kung tama rin yung pagkakaintindi ko. Pero para sa akin kasi nakapaka-neutral lang sagot dito ni Mayor Baste. Natural lang yan. Hindi talaga yan, pag mag-ibang administrasyon, may mangyayari talaga na mga ganon. Lalo na sa Pilipinas, yung ugali talaga ng mga tao dito. Pag in power talaga, gagamitin yung power na yun para makuha nila yung gusto. So, kailangan maputol na yung cycle na gano'n. That is. Pero mukhang mahirap tanggalin yung ganong kalakaran dito sa Pilipinas kasi dahil nga sa hirap ng pinanggagalingan ng mga Pilipino, mostly, pag nakatanggap na ng kaginhawaan, yung ibang Pilipino, andyan na yung talagang yumayabang na. Andyan yung nagiging power tripper na, andyan yung ginagamit na yung pwesto para, alam niyo yun, para iparating lang dun sa mga nakakilala sa kanila na umangat na ako. Hindi na ako yung tulad dati na yung, siguro naka-experience sila ng ganun na dati silang minamaliit. Kaya nung nagkaroon sila ng opportunity na umangat, ganun na yung nagiging treatment nila dun sa mga kasabayan nila. Especially dun sa mga sektor na akala nila inapak-apakan sila nung time na sila nasa baba. Kaya siguro parang lumalabas siya, parang na yun part na ng ugali ng Pilipino na maging power tripper kapag nakarating na nga sa ganung pwesto. That's what's happening to SMNI.